atong ginapadangat ang atong pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios tungod sa iyang kaayo sa matag usa kanato mga kapaglaom. Yes, mga kapaglaom, maayong gabi kaninyong tanan. Kami nagatuo nga ang Dios na atong mahigugmaon nga Dios nagaamping kaninyog sa inyong matag membro sa panimalay. Yes, mga kapaglaom, og kami nagatunol sa among kalipay nga kamo na usab among makauban niini nga kagabion sa atong pagpaminaw sa mga pulong sa Dios. Yes, kagabi kita na panalanginan sa mensahe nga puno og paglaom alang kanatong tanan mahitungod sa paghatag sa Dios sa iyang hustisya sa gugma. Yes, og karon na usab nga gabi mga kapaglaom atong pagahisgutan ang suhito mahitungod sa nasulat sa Biblia sa lugar kundi didto tapuson sa Dios ang kadautan. Asa man kini kapaglaom Joy? Naa na ba kini karon dinhi sa kalibutan mga kapaglaom? Yes, pabilin ta mga kapaglaom alang sa atong pagtuon sa tubag niini kauban ni Brother Bernardino Maniego, ang atong Communication Director dinhi sa Central Philippine Union Conference. Og amo kamong ginaawhag mga kapaglaom sa pag-imbita sa miyembro sa inyong panimalay, sa inyong mga higala, sa inyong mga kaparintihan og usab sa inyong mga kasilinganan aron sila usab mapanalanginan sa mga bililhon nga pulong sa Dios niining kagabhion. Amen. Hinaot ang Dios maghatag kanato sa salabutan samtang kita magapaminaw sa iyang mga pulong sa iyang mensahe niini nga gabi. Sa makausap pa, maayong gabi. Are you in search of an indisputable understanding of the truths penned in the Bible's sacred pages? Feast with us on God's abundant spiritual provisions on this series of nightly presentations, Hope of All Ages. Maayong gabi sa tanan. Welcome sa atong nagapadayon nga Hope of All Ages series. Atong pasalamatan ang Ginoo sa tanang mga panalangin ngayang gihatag sa matag usa kanato. Ni anak kita sa ika-25 nga episode. Busa nang hinaot kami, especially nang hinaot ako nga inyong nasabtan ang plano sa Ginoo, no? May tungod sa imo og akong kaluwasan. This is all about sa imong kaluwasan ug akong kaluwasan
kini atong programa gihimo Hope of All Ages. Hinaot nga klaro nga imong nasabtan ang kamatuoran nga atong gipaambit gikan sa balaang kasulatan sa pagsugod gyud niining atong program Hope of All Ages up to this very moment until nga mahuman ang ato nga series 28 kagabi gyud, 28 kagabi. Kung aduna kamoy mga pangutana o kalibog sa mga topiko nga atong gitun-an matagabi, please don't hesitate to get in touch with us. Kung aduna kamoy kalibog, palihog pangutana kanamo. Or if you want personal visitation or Bible study, kindly tanawan ninyo ang atong mga number sa screen, atong gi-flash dinha. Or either you can type in our group chat diha sa atong messenger or sa inyo nga Facebook, you can type directly nga you are requesting for a visitations and Bible study. Ako kamong gihangyo sa pag-share sa gihapon kining ato karon nga programa, kindly i-share ninyo ni sa inyong mga friends, no? Sa ilahang messenger palihog para nga automatic ilahang mabasahan nga you are inviting them nga magatan-aw nining ato nga episode karon. Sa inyong family members, sa inyong mga higala, aron sila sad makakita sa o makadungog sa atong pagtuon kabahin sa balaang kasulatan. Because sharing is caring. If we share, it means that we care for their salvation. Take note about that. So sige hapon, inyo kita makita sa Hope Channel Facebook pages or Facebook page, sa Central Philippines Facebook page, sa ato nga YouTube. We are also live in our YouTube, Hope Channel GISA 37 at 8:30 to 9:30 sa gabi igyo na. If you have connection sa ato nga GISA, then you can watch us through sa atong national broadcast sa TV. Then sa mga Facebook pages sa atong conferences and missions, AWR Hope Radio, DYEM FM 106.3 sa Toledo, live kita. So daghang salamat sa atong mga higala nga nagapaminaw karon sa atong broadcast, even sa atong Yuke FM sa Hilongos, Leyte. Salamat kaayo sa kay Sir Noe nga iya kitang live broadcast and in some other FM stations sa CPUC territory. Now, mga higala, last night, gihisgutan sa atong speaker, ang atong treasurer sa Central Philippine Union Conference, Sir Geneto Zuniega, may tungod sa millennium. You know, millennium means 1,000. It's a 1,000 years vacation dito sa langit. What a beautiful privilege alang sa mga linuwa sa Ginoo, nga iyahang pabakasyonon dito sa langit sulod sa usa ka libo ka tuig. Of course, gidiscuss to last night nga dili lang kita magabakasyon dito nga hiyahay kita, but we have a certain work or job to do in heaven to judge sa mga tao nga wala maluwas. Muna nga human sa kalibo ka tuig, mobalik ang Ginoo dinhi og iyahang unsa, iyahang pamanhawon ang nangamatay og iyahang tagaan sa kinabuhi nga walay katapusan, eternal life. Those who are redeemed with the Lord will be with Him forever. So ato na igsoon, i-follow up karon sa atong study. Karong atong hisgutan ang usa ka interesting nga topiko may tungod sa what and where is healed. Wow, very nice discussion. Asa man unsa ug asa ang impyerno. Igsoon kining word nga impyerno, something murag madlok ta, di ba, no? So, but tonight, I would like to encourage you to please listen very carefully aron nga masabtan nato nga naa ba di ay hell, naa ba di impyerno, sa man di ay ni, no? Ato ni nga tun-an. That is why sa atong study, to guide our study karong gabi, atong konsiderahan ang pipilag ka mga importante nga punto. Number 1, Jesus' final heartbreak. Ang nakapasakit sa kasing-kasing ni Kristo. Nasakitan di ay si Kristo, mga higala, mga igsoon. Ikaduha, where and when will hell burn? Kanus aman kini ang impyerno. And third, how long will hell burn? Kanus amang gyud hangtod, kanus mapalong ang kalayo diha sa impyerno. Then ikaapat, forever in Scripture. Kining walay katapusan nga gisgutan sa balaang kasulatan. Then ikalima, why must there be a hell at all? Nganong naa magyud impyerno? Then ikaunom, what will it cost to be lost? Unsa man kini kabililhon kung ikaw mga igsoon mawala sa tubangan sa Ginoo. So busa mao kini atong tun-an, ako kamuhangyoon magampo kita amahan nga balaan ni ining gabi una. Magapadayon kami Ginoo sa among pagtuon ni ining Hope of All Ages series.
Salamat gigitagaan nimo kami higayon. Ang amo makigalaan, ang amo mga viewers, nga sige hapon sa makanunayon Ginoo, nagapaminaw sila sa imong mga pulong ug daghan ang na-interest, daghan ang nag-text nga sila na bless sa imong mga pulong. Salamat Amahan, niining kahigayunan, niining kagawasan nga kami makahimo sa pagpaminaw sa pagtuon kanimo. Panalangini karon ang suhito, ang topic nga among hisgutan, what and where is heal. Ginoo among kinigitugyan ang tanan. Pasayloha kami sa among mga sala. Pinagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Now I would like to give you the definition of heal. Actually, in the dictionary, according to the definition, heal is a terrible state or place of pain, suffering, and misery. Usa kini ka dili igsoon ma-describe nga kahimtang o dapit sa kasakit, mga pag-agulo, no? Mao kana. And also is a separation from God. Separation from any perceptions of God's love and God's forgiveness. Kung naa na ka diha sa impyerno, di nagyud igsoon, no more nga imong mabati ang gugma sa Ginoo ug imo pang maangkon ang kapasaylohan because you are already there. That is why gitawag hell is also a place of fire. Ang impyerno igsoon mo ang dapit sa gitawag kalayo. Now, I would like to share to you a story karong gabi nga milabay nga 2000 si Clayton Lackett na sentensyahan siya sa linuog nga pagpatay kay Stephanie Neaman. Si Stephanie gipusil kaduha ni Lackett og buhi pa man iyang gilubong og buhi si Stephanie. Busa nitong Abril 29, 2014, ang estado sa Oklahoma nagsentensya kang Lackett sa gitawag lethal injection. So ang krimen nga gihimo ni Lackett gisentensyahan siya nga pagapatyon pinaagi igsoon sa lethal injection, usa ka injection nga gihatag kaniya nga wala masulayi busa ang iyaha nga kamatayon ning dugay hangtod mga kaigsonan nga kini naghatag kaniya og grabe nga pag-antos. Gisawag the result was a prolonged execution process before Lackett died. So the incident prompted worldwide attention to the death penalty. Nakakuha sa attention sa kalibutan ang pagpatay sa kay Lackett. Many argued that no matter what Lackett had done, he did not deserve to die a protracted, painful death. So bisan unsang gihimo ni Lackett sa pagpatay kay Stephanie, dili siya takos nga himuan ni anang linuog o ni anang gitawag death penalty. Even those who favor the death penalty agree that it should be carried out as swiftly and humanly as possible. Katong uyon unta sa death penalty, sila sad nga dili naman na makatawhanon. So no matter how depraved or revolting the crime, no one suggests we should torture the guilty person. So sila pabor gani sila sa death penalty pero nagaingon sila nga dili unta himuon sa maniana. So no one advocates burning convicted criminals over a fire designed to keep them alive as long as possible in order to bring about maximum agony. So dili sila mauyon nga kanang murag grabe na gyud ang pagpatay sa usa ka tawo. Yet many sincere Christians today believe that our Heavenly Father will do worse than that. Daghan sa mga tumutuo sa Kristohano. Not only Seventh-day Adventists believe, but many sincere Christians, mga tinuuhan, nagtuo sila nga ang Ginoo mosilot, muhimo, masobra pa sa gihimo dinha kang Lackett. The wicked, they say, must be tortured in order to pay for their sins, burn alive in hell. Ingon sa mga sincere Christians, nga mga dautan, sumala pa nila, takos sila nga pagasilutan, takos sila pagasakiton, aron makabayad sila sa ilang sala, o sila pagaunsa dauban nga buhi diha sa impyerno. Wow! Mas grabe pagyudigsoon kausaman. Kasakit ang ilaha nga verdict, ilang nga judgment, where their agonies continue forever. Tinuod ba kini, mga higala? What does happen to the wicked in hell? O sa may mahitabo sa mga dautan, nga naa diha sila sa impyerno. And how does their final fit in their God's love and justice? Ang ilang kahimtang ba nga muhaom sa paghukom, sa gugma sa Ginoo? Aduna ba'y gugma ang Ginoo? Makatarunganon ba ang paghukom sa Ginoo? Nga naa sila diha sa impyerno?
Let's look for biblical answer in this Discover Guide. Sa ato igsoon nga pagtuon karon. Una nga punto, ang nakapasakit sa kasing-kasing ni Jesus. Jesus' final heartbreak for approximately 6,000 years ago. God has been pleading with men and women to turn toward Him and be rescued from sin. Ang Ginoo hangyo sa mga tao, nga biyaan nila ang ilahang pagkaudautan, ilang sala ug mosunod sa Ginoo. That was the pleading of our God. The prophet Ezekiel conveys a typical appeal gikan sa Ginoo. Ang paghangyo sa Ginoo sa atong mga higala, nga naa sa pagpakasala, naa nagpauyon sa kalibutan. Nag-ingon ang Ezekiel 33 versikulo 11, "As I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live." Nag-ingon si Isaiah, wala dili ang Ginoo buot nga ang mga dautan mga matay. Buot sa Ginoo nga sila himo sa pag-usob sa ilahang kinabuhi o magkinabuhi sila nga matarong sa tubangan sa Dios. Jesus continued the same appeal during His ministry on earth. "Come to me, all you who are labor and are heavy laden, and I will give you rest." This is God's love for you and me. Matthew 11:20. "O mari kamo kanako ingon sa Ginoo, kamo nga gilisdan, gibugatan, katagahan ako kamo kapahulayan." What a beautiful promise. And God continued, nag-ingon sa Luke 23 verse 34, when Jesus cried out on the cross, "Father, forgive them, for they do not know what they do." He laid bare His aching heart. Ginoo pasayluha sila, kay wala sila kay baluko silang gihimo, bisan pa katong nagdunggab kaniya nga sundalo nga Roman soldier, God forgive them. You can say that. Then He added, my God, why have you forsaken me?" Soon afterward, Jesus yielded up His life. Some physicians believe He died of a broken heart. Ang nakapatay kay Jesus mao ang pagsudong niya sa mga katawhan nga dili sila layhan mudawat sa kaluwasan nga iyang gihatag mga igsoon. The cross revealed how much God wants to rescue fallen humanity. Sa diya nga si Kristo nalansang sa cross o sa kadako nga indikasyon nga kung unsa ang dako nga gugma sa Ginoo sa pagluwas sa mga katawhan gikan sa ilahang pagkahulog sa sala. This is the very intention. However, even with these powerful demonstrations of divine love, many individuals will still not turn to Jesus, and those who persist in holding on to sin will eventually be destroyed by fire. Igsoon, take note about that. Bisan pa unsa kadako nga gipakita sa Ginoo sa iyang gugma, namatay siya sa cross, apan ang makatawhan wala gayon nagpakabana kaniya, kay gusto sila igsoon nga masunog diha sa impyerno. They will be breaking time for Jesus as He sees the fire consuming the ones He died to save. Kini nakapasakit kang Ginoong Hesus sa diya iyang makita nga mga tao nga iyang gipakamatyan sa krus sa Kalbaryo, iyang gihigugma, iyang gitaghaan sa kaluwasan, mga sunog diha sa kalayo sa impyerno. Matod pa si kaduang Pedro, 2 Peter 3:9. Ginoo, hinunua siya mapailubon kaninyo nga wala nagtinguha nga dunay mahanaw kundili nga ang tanan managkakabot unta sa pagginolsol. This is not God's plan. Higala ikaw malaglag diha sa kalayo sa impyerno. Kay dili tuyo sa Ginoo nga dunay dili maluwas gusto sa Ginoo nga ang tanan makadangat sa kaluwasan. Jesus wants everyone to be saved and escape the destruction awaiting this sin-polluted earth. Gusto sa Ginoo nga ang tanan makaeskapo. Gusto sa Ginoo maluwas nga dili malaglag niining usaman kalibutan nga napuno sa sala o gitigana igsuon nga hinluan pinaagi sa kalayo. Matud pa sa ikaduang Pedro 3:10 igsoon, apan adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Ug unya ang mga langit, mga wagtang, take note, mga langit, mga hanaw, uban sa dakong dinaguok,
ug ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa hilabihang kainit, o pagasunugon ang yuta, o ang mga buhat nga ania niini tignot, sunugon ang yuta. So kung ikaw nagunahuna nga magapabilin ka dinhi sa yuta, kay imong gipangga ang sala, then you will also be burned. Igsoon, tungod kay ang Ginoo nagingon nga sunugon kini ang yuta. Nagingon ang 2 Peter 3:10-13, nevertheless, we according to His promise, look for new heavens and new earth in which righteousness dwells. Walay sapayan. So mala siyang gisaad, kita nagatanaw na ng bagong langit ug bagong yuta, nga sa diin ang mga matarong magapuyo niini. What a wonderful promise nga gihatag sa Ginoo kanimo ug kanako. Nagatanaw ako ni anang panahon nga sa pagbalik sa Ginoo, ako ug akong pamilya makapuyo niya ng matahom nga langit nga giandam alang sa mga matarong. Kamusta man ikaw, mga higala, unsa ang imong plano sa imong kinabuhi? As long as sin rolls in this world, it will continue to multiply human misery. So sin has to be completely destroyed. If people refuse to let go of their sins, they will be consumed with them in the lake of fire. Matod pa sa Revelation 20:15. Samtang asala niya pa dinhi, daghang mga kasakitan, daghang mga problema, ang COVID-19 will still continue and even, igsoon, level up in a way nga lisod masulbad sa atong mga pangulo sa atong gobyerno. So Christ's final heartbreak comes when must finally cleanse the universe of evil, but an end to sin and destroy those who hold on to their sin, those for whom He died longs to save. Igsoon, take note about that. Ikadawa nga punto, where and when hell burn. Kanus aman ug asa man kini ang impyerno. Contrary to some, igsoon, popular conceptions na ay mga pagtudlo nga gitudlo nga mao kuno ang gitudlo sa balaang kasulatan. But aton igsoon tun-an, God doesn't have a fire burning now in some place termed hell, where sinners go at death. Ang uban mingo sila, naano kuno impyerno, ilalom sa yuta. Giingon dinhi, wala pa ang impyerno, mga igsoon. Nag-ingon dinhi, will happens when this earth is turned into a lake of fire. Dinhi ay sa yuta nga atong gipuy-an. Kini dinhi mutumaw ang kalayo ug mahimo kini nga gitawag hellfire, nga magasunog sa tanan nga elemento. All elements in the planet Earth will be burned dinhi sa yuta. The wicked don't somehow plummet into hell at the moment of death. Sa diha mamatay ang dautan, panamika, kanang tawhana, kay dautan na, dritso na siya sa unsaman. Sa impyerno, kana siya kimatarong, dritso na siya sa langit. O I'm sorry, igsoon. Matod pa sa Biblia, atong gitunan, nagkaigsoonan, o ugma sa gabi, tunan na to, nga ang tanang nangamatay, diha kang Kristo ug mga dautan naapa sa ilang lubnganan. Sila pagapukahon niya sa pagbalik sa Ginoo, o katong mga dautan sila itigana sa impyerno, ang mga matarong dadon sila sa langit. This was the promise of God. God waits to carry out His sentence until the day of final judgment at the end of that 1,000 years. Signal, gidiscuss gabi sa atong speaker ni Sir Genito Zuniga nga human sa usa ka libo ka tuig, mobalik ang Ginoo, banhawon niya ang tanang mga tao. Nga mga dautan, take note, ang banhawon after 1,000 years, puro na mga dautan tanan. Kay una nga nabanhaw sa pagbalik sa Ginoo igsoon, mao ang mga matarong gidala sa langit. But the third time, when Jesus coming back again, why I mentioned third time? Because the first coming of Jesus is the birth of Jesus Christ. I mean, the second coming of Jesus, mao na ang pagbanhaw sa mga matarong dadon sa langit, and the third coming after the 1,000 years vacation. Take note about that, mga higala. So the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and reserve the unjust under punishment for the day of judgment. 2 Peter 2:9. Igsoon, mao kini ang plano sa Ginoo. He also subjects our planet to the purifying fire. Iyang hinluan, putlion, kining kalibutan nga atong ipuy-an, pinaagi sa kalayo. So this time, you can imagine, igsoon, the hellfire, the intense of fire, nga magatunaw sa element. Take note the word elements. Wa gyoy mahabilin dinhi sa yuta. The heavens and earth, according to 2 Peter 3 verse 7,
The heavens and earth are reserved for the fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. Take note, gi-reserve kini alang sunugon, gipaabot na lang sa paghukom, igsoon sa Ginoo sa mga dautan nga mga tao. Busa, you still have time to make decision. God has given us the chance this moment to what? To accept the offer of Jesus Christ nga luwason kita mga higala. Then God said, will also say to those on the left hand, depart from me, ye cursed, into the everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Ang Ginoo nag-ingon, pahawa kamo nga wala mamumuhat og dautan, gitunglok kamo kay ang walay katapusan nga kalayo giandam alang kaninyo sa mga dautan o sa mga manulunda. Igsoon gitawag nga mga fallen angels. God is preparing the hellfire for the wicked, even for the fallen angels. Everlasting. Ato na tanaw igsoon. According to Jesus, when hell burn, kanus aman ang impyerno. Nag-ingon maigsoon ang yawa ting-ani mao ang katapusan sa kapanahunan. Og ang mga mag-aani mao ang mga manulunda. So, moabot ang harvest time. Busa miingon nga ang mga bunglayon, take note, the wait and tear zone, ang parable sa wait and tear, di ba? Okay? Bunglayon, paga-ibton o pagasunugon sa kalayo. Mauman usab kana ang mahitabuon niya. Ini katapos na sa kapanahonan. So karon, whether we like it or not, mixed din ang kahimtang, ang makatawhan nga nagapuyo sa kalibutan na ang nag-alagad sa Ginoo, na ang wala nag-alagad sa Ginoo, but time will come, the harvest time, kuhaon ang mga matarong, bilin ang mga usa, bunglayon, then they are prepared to be what? To be burned in the hellfire. Mao na igsoon nagiingon sa balaang kasulatan. In the great controversy going on between Christ and Satan, igsoon ang dakong bugno nagapadayon karon taliwala ni Kristo og sa yawa. Satan has been attempting to prove to the universe that the way of sin is the better way. Wow! Ang yawa nagingon nga kung ang mga tao magpabilin sa pagpakasala, maangko nila ang maayo nga dalan, malipayon, mao na daghan kay nagingon nga kanang mga sabadista, way kalipay na sila kay ngano man mga killjoy nga mga tao. Matiaw ni mo na, dili mo baili, dili mo inom, dili mo sigarilyo, dili mo sugal, o kung sa panadiha, mga killjoy na sila. Igsoon. Kaya nga naman, ang yawa is offering something nga if you follow me, you will experience what? You will experience the joy of ecstasy, the joy of what? Happiness offered by Satan. But on the other hand, Jesus has been demonstrating that the way of obedience is the key to more satisfying life. Wow. Then si Sir Evan Villarubin ang ato nga legal corporate officer sa CPUC, nagwali may tungod mga kaigsonan sa balaod nga the way to satisfying life is to keep the 10 Commandments. Kaya nga naman, kung ang imong bana mutuman siya sa balaod sa Ginoo, di ka magproblema nga mangita sa laing chicks. Di ka magproblema nga mag-drug siya. Di ka magproblema nga mag-inom. Di ka magproblema nga mag-unsa para diha. Kaya nga naman, he is obedient to the will of God. Satisfying life. This demonstration will culminate in the judgment of Satan, his angels, and the wicked, and the end of this age, mga higala. Now, at the close of the 1,000 years, after the angels had opened the records to reveal the part of each person has played in this great drama, God will throw Satan death, and everyone whose name is not found in the book of life will be thrown down into the lake of fire according to Revelation 20:15. Sila labog ngadto sa linaw nga kalayo kung dili makitaan ang ilang ngalan sa basahon sa libro sa kinabuhi didto sa langit. Mga higala paning kamuti, nga ang imong ngalan may sulat sa the book of life in heaven so that you can have an assurance nga sa pagbalik ni Kristo, you will not be thrown down into the lake of fire, but rather you can be among with the redeemed of God to be translated for heaven.
So according to Revelation 21:1, after God uses fire to cleanse the earth from sin, He will create a new heaven and a new earth. What a beautiful promise here. Human nga hinluan sa Ginoo ang kalibutan, iyahang nga putlion, sunugon ang tanan nga niya dinhi, iyahang nga i-recreate. Tugahon ang bagong langit ug bagong yuta nga ikaw ug ako mga matarong nga nagsunod nagalagad kang Kristo, nagdawat kang Kristo nga personal nga manluluwas, will have the opportunity to live with Jesus Christ forever for eternity. Kanus aman ang hangtod kanus aman ang impyerno. Daghan nagtuo nga ilahang gi-assume nga ang kalayo diha sa impyerno hangtod gyud sa hangtod, gitawag forever, resulting to eternal torment. Kung ikaw kuno dautan, unya na ka sa impyerno, hangtod sa hangtod ka diha, mag-agulo ka, may ko, agay, sakit kayo, tabangi ko ninyo, hangtod sa hangtod. Mao ba na ang gitudlo sa Biblia, nga gitawag eternal torment, hangtod sa hangtod, sakiton ang mga dautan, dili na maoigsoon. Oy, ania, giingon, take for example, the picture of hell once painted by Jonathan Edwards in 18th century, a preacher in a sermon entitled Sinners in the Hands of Angry God. Si Jonathan Edwards, nga usa ka magwawali. Ingon siya, this everlasting wrath, it would be dreadful to suffer this fierceness and wrath of Almighty God one moment, but you must suffer it to all eternity. There will be no end, this exquisite horrible misery. Mauni isa ka Protestant church preacher. Yang una-una nga ang kalayo hangtod gyud sa hangtod, dili gyud mahunong. Let's look carefully at some Bible texts that describe God's treatment of sin and sinners. Unsaon man sa Ginoo kini ang sala ug ang makasasala. Giingon igsoon sa kaduhang Tesalonica or Thessalonians 1:7-9, when the Lord Jesus revealed from heaven with His mighty angels, those who do not obey the gospel. Take note, kadtong wala nagtuo, wala naminaw, niningwaling atong gihimo, wala nagpakabana o naminaw man apang wala igsoon, nagpakabana niini, naginon shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His what? Power. Everlasting. On the other hand, insakto igsoon ang Protestant preacher nga everlasting punishment. So tan-awa nato ni, kana bang everlasting hangtod sa hangtod na gitawag ba na eternal torment? Please note the everlasting destruction. Kanang walay katapusan ba nga pagkalaglag? It's not the same as everlasting torment. Dili na igsoon kanang walay katapusan nga kasakitan o walay katapusan nga pagkalaglag. They have different igsoon applications or meaning. It simply means a destructions that last forever and eternal death. Sa ato pa, kung mamatay na ang usa ka tawo, wala na, kay patay naman siya. The effect of everlasting destructions is everlasting death. Mo na gitawag everlasting destruction. Mamatay ka, wala na ka, kay patay naman ka. That is everlasting death, not an ending torment. Dili nagpasabot nga, kung patay na ka, sakit, mabatian gyapon nimo, umabatyagan gyapon nimo, ang kasakit, patay na gug ka. Mao na kita, we have witness sa daghang nangamatay, unsa man sila, wala na sila. Di na sila kadungog, wala na sila ibahin, kay patay naman sila totally, they are what? They are dead already. So that is gitawag igsoon nga eternal destruction or everlasting destruction. Look at what Jesus Himself said about hell. Tan-aw na to. Kung sa giingon ni Ginoong Hesus may tungod sa impyerno, do not fear those who will kill the body. Giingon ni Ginoong Hesus, ayaw kadlo kadtong makapatay sa lawas, but cannot kill the soul. Apan dili mamatay ang imong kalag. But rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell. So meaning to say, mga igsoon, ang nangamatay karon, take note, ang nangamatay karon, dili na sila totally nga patay. Because God promised a resurrection, both the righteous and the wicked. So pagbalik sa Ginoo, kung ikaw dautan, ikatagana ka alang sa impyerno. Sunugon both body and soul will be what? Will be burned in the hellfire. Mao nagiingon sa Ginoo sa Mateo 10:28. So according to Jesus, both soul and body are killed, destroyed in hell.
So ang imong lawas ug ang imong kalag mao saman malaglag diha sa impierno. In the Sermon of the Mount, when Jesus talked about the fate of humanity at the end of the age, He spoke of the narrow gate which leads to life and the broad gate that leads to destruction. So, duha ka dalan, makitid o masangkad ang paggalaktan sa mga tao. Pilia kung asa ka paingon igsoon. The contrast is between life and destruction. So, kung diri ka sa makitid, you will go to heaven. Kung diri ka sa masangkad, you will go to what? To death. In the most well-known text in the Bible, John 3:16, Jesus explains that God gave His only begotten Son, that whose believe might not perish, but have everlasting life. So, ang John 3:16 nag-offer for everybody, for everyone, nga magadawat kang Kristo, you will have an everlasting life. Kinabuhi, nga usaman, nga dili gyud mamatay. So, you will live forever. Again, two fates are contrasted, perishing or eternal life. Duha ka kahimtang din higsoon, gipakita kadtong malaglag o kadtong magkinabuhi hangtod sa hangtod. From those passages of Scripture, we must conclude that hell results in the death of the wicked. Ang impierno, igsoon, mao kana gitagana alang sa mga tao nga dautan, diha sila pagasilutan hangtod sila nga masunog o hangtod nga matunaw. That is, in fact, what clear statements throughout Scripture tells us. Giingon sa Psalms 7:28, the wicked shall be cut off. So, sa atong panaay kinatuban, ang mga dautan, naa sila'y katapusan, naa sila'y kinatuban, dili sila magapabilin hangtod sa hangtod. Nga magaingon, nga ang Ginoo mutuga sa bagong langit o bagong yuta sa kalibutan, hinluan niya, unya sa ilawom, didto nagaugayong, nagaagulo ang mga dautan kay eternal torment. But that is not. According to the Bible, they shall be cut off. And in 2 Peter 2:12, they will utterly perish. Sila totally mga laglag. O ang Psalm 37:20, into smoke they shall vanish away. Sama sa unsaman, sama sa aso nga sila mga hanaw lamang. Wow, I think this is clear now. They shall be utterly destroyed from among the people. According to Acts 3:23. The Apostle Paul said to those who had become enemies of Christ that their end is destruction. Alam sa mga kaaway ni Kristo, ang ilang katapusan, mao ang kalaglagan diha sa kamatayon. So, igsoon, I hope that is very clear, karong nga gabi mga kaigsoonan. The purpose of the final punishment in the lake of fire is to rid the universe of sin, not to preserve sin forever. So, kung hinluan sa Ginoo ang makasasala, dili i-preserbar ang mga usaman, kung hinluan ang sala, dili i-preserbar ang makasasala. So meaning to say, adunay katapusan. It is extremely hard to imagine that Christ, who wept over the feet of stubborn Jerusalem and forgave those who put Him to death, would be able to spend eternity watching agonies the dam. Oh, wow. Sakit kaayo na mo gani nasakitan si Jesus. Wala pa gani ang impierno, nasakitan na siya kay nakita niya daghan sa mga tao nga wa mutuon niya, wala magpakabanha sa pag-alagad kaniya. Especially we are now in a very unpredicted situation during this pandemic crisis. Daghan ang natakdan sa COVID, daghan ang nangamatay nga wala gyud nakadawat kay Ginoong Hesus, kay perhaps wala sila nakadungog sa kamatuoran nga atong gi-share sama niini. The Bible assures that hell definitely has an end. Yes, aduna gyoy katapusan ang impierno. Nag-ingon ang Malakias 4:1-3 akong pagabasahon kay aniya karon ang adlaw moabot na nga nagasunog daw hudno ug ang tanan nga mga palabilabihon, ang tanang managbuhat sa kadautan, magahimog tuod sa balili o ang adlaw nga moabot magasunog kanila. Take note, nagaingon si Yuba sa mga panon nga kung dili magbilin kanila bisan gamot niini, walay bisan gamot nga ibilin matud pa sa Malakias. Apan nag-ingon ang Ginoo og tamak-tamakan ninyo ang mga dautan kay sila magahimong abo sa ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil sa adlaw nga akong pagahimuon kini. Nagaingon si Yuba sa mga panon. Malakias 4:1-3. Sa ato pa
ang balaang kasulatan nagingon nga ang mga dautan mahimong abo. So unsa pa may pulos igsoon kung maabo na sila, makabati pa ba sila og kasakit? No, totally. They are eradicated, totally hinloan sa Ginoo. That is why igsoon, wala na ang mga dautan, wala na ang mga makasasala, bag-uhon na sa Ginoo ang langit ug ang yuta. It is then that God rains down fire from the skies and eliminates Satan, sin, and those who persist in beholding unto their sins. Nagingon Revelation 20 verse 9, fire came down from God out of heaven and devoured them. Dinigsoon ang kalayo gikan sa langit, magaulan, dili na. Igsoon, hinluan sa Ginoo sa tubig, kay first nga cleansing sa Ginoo kalibutan, iyang gilunop ang kalibutan, gihinluan pilagi sa tubig. But this time, dili na ulan ang magaulan gikan sa langit, but kalayo na, mga igsoon, ang mga hulog gikan sa langit, mauna na ang sinugdan sa gitawag hellfire. However, unquenchable does not mean unending. Kanabi lang, dili mapalong, dili na nagkahulugan nga naa ang kalayo hangtod sangtod. Mauna sad na nga mga pagtuon igsoon nga nakapalibog sa uban nga mga tumutuo, kaya nag-ingon sila nga ang kalayo kuno dili mapalong. Mauna igsoon ang pagtuon. But we will try to discuss about the unquenchable fire. God promised that the new purified earth will emerge out of this cleansing fire as the home of the saved. Nagingon, behold, I create new heavens and new earth, and the former shall not be remembered or come to mind. I will rejoice in Jerusalem and joy in my people. The voice of weeping shall no longer be heard in here, nor the voice of crying. Isaiah 65:17-19. Tugahon sa Ginoo bagong langit ug bagong yuta. O dili na mahinumdumdan igsoon ang karaan nga mga butang. Kung unsa man ang atong kaimtang sa milabay, totally igsoon wala na sa atong hunahuna. Sumala pa sa Ginoo. What a day that will be. Every cause of heartache will have vanished. Ang tanang kasakit nga atong eksperyensyahan, mawala na kana. God will erase the wounds of sin from every heart, and the former things shall no be remembered or come to mind. Our happiness will be complete, and Jesus' heart will again expand with joy over His people. So this time, you can see on the total what? Total change. Forever in Scripture. Something forever. Now let's turn to several texts, which to some seem to suggest an eternal burning fire. Hill. Karabang nagapadayon nga kalayo. Daghang sa mga tumutuo, nakakaplag nining idea nga ang kalayo o ang kasakit magapadayon. Ang bersikulo igsoon nagapaksamo kanila ang Matthew 25:41, where Jesus speaks of the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Unsa man gitawag nga everlasting fire? Does the word everlasting suggest that hell is forever? Kini bang walay katapusan ni kalayo? Nagasugyot nga ang impierno hangtod-hangtod ni gyud? Well, just a few verses later in Matthew 25:46, atong tanawon, Jesus refers to this fire as everlasting punishment. Maoigson, ang walay katapusan nga pagsilot sa Ginoo. The punishment and its effects are ended everlasting. So, ang silot sa Ginoo, kung mamatay ka, kay ang penalty sa makasasala, kamatayon man, mauna siya gitawag everlasting. Di naman ka mabuhi. Kay mapatay naman ka tungod sa iyong pagkadautan. They result in everlasting death or destruction. Mauna gitawag everlasting punishment. Pinagi sa pagpatay sa mga tao nga naghalog sa sala, nagpadayon sa pagkamakasasala. Sumala sa ikaduhang Thessalonica 1:9. Let's examine the same phrase, everlasting fire or eternal fire in other Bible passages. Jude, verse 7, presents Sodom and Gomorrah. Di ba? Gihisgutan sa Huda ang Sodom and Gomorrah as an example, suffering the vengeance of eternal fire. That's a question, naapabay kalayo sa Sodom and Gomorrah karon? Wala na. I was there last 2000, mag-igsunan, sa dapit, dito dapit sa may Dead Sea, nga dito ang Sodom and Gomorrah, wala na kalayo. Totally, igsoon, the fire in Sodom and Gomorrah, totally wala na. Obviously, those cities are still burning. But the fire was eternal in the sense that it resulted in permanent destruction. Gilaglag, gipamatay ang mga tao, mo gitawag permanent destructions or eternal fire. Peter clearly points out that God turned the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them to destruction, making them an example to those afterward would live ungodly. 2 Peter 2:6, nagingon igsoon. So, sa ato pa, kung magpabiling ta sa pagkadautan, we will experience the fate of what? Sodom and Gomorrah. Because the book of Revelation has vivid symbolic language. So,
some of its passages had been misunderstood. For example, Revelation, pinadayag 14:11, nagsulti sa mga nangawala, the lost. The smoke of their torment ascends forever and forever. Ever. Giingon sa Revelation 14:11. This certainly sounds like endless suffering. Murag, dili igsoon, walay katapusan niya pag-antos. But again, let's the Scripture interpret the Scripture. Atong pasultihon ang balaang kasulatan niini. Ang propeta Isaiah used the same language in speaking of God's judgment against the wicked against Edom, no? He said, its land shall become burning pits. Mahimo igsoon nga saman. Mahimo nga kalayo. It shall not be quenched night or day. Its smoke shall ascend forever. Dili gyud mapalong adlaw gabi og ang iyang aso magaulsaman, magapadayon hangtod sa hangtod. Yet the land of Edom is not still burning today. Dito igsoon sa Israel, ang yuta sa Edom, wala na ang kalayo dito nga nagaulsa, nagakalayo giingon ni Isaiah. So the fire went out long time ago. God was using descriptive language to emphasize the thorough, complete, and utter destruction involved in this judgment. Oh, klaro kayo. Ang Exodus 21, versikulo 6 speaks of piercing a servant's ear as a sign. Ang ilaha igsoon mga ulipon, ilahang gibutangan aritos nga timailhan nga sila mag-aalagad sa ilang ulipon forever. Forever, take the word forever, hangtod sa hangtod. In this case, forever would be as long as the servant's life would last. Muna'y forever. Karon igsoon, ang mga servants ba nagkinabuhi sila hangtod sa hangtod, wa sila namatay, nangamatay sila oy. But they are destined to serve their master hangtod sa katapusan sa ilang gininhawa. Mo ni gitawag forever. Jonah who spent 3 days and 3 nights in the belly of a whale in Matthew 12 verse 40 reported, take note, the belly reported that he has he was there what? Forever. He was there forever. Pero 3 days and 3 nights lang. Mo na nga mga igsoon, this is the interpretations coming from the Word of God. Why must there be a hell? Nga namang naa impierno. In the beginning, God created a perfect world, but sin come through disasters and decay. Ang purpose igsoon, hinluan sa Ginoo ang kalibutan, ang mga makasasala, ang tanang mga butang dinhi sa kalibutan, sunugon kay bag-uhon kini nga tugahon sa Ginoo ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta. God's dilemma was this: how to eliminate the deadly virus of sin from the world and yet not destroy all the people infected by it. His solution was to take on the virus in his own body, so he allowed the cancer of sin to destroy him at the cross. As a result, ang Ginoo nag-ingon nga iyahang kuhaon ang mga sala, pinaagi mga igsoon if we confess our sins. Kung kita mangayo og pasaylo, magatug-an sa atong mga sala, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Good news this evening, mga higala. Kung mangayo kita pasaylo sa Ginoo, ang Ginoo magapasaylo kanato. Hinluan kita niya gikan sa atong pagkamakasasala, and the Lord will consider us mga igsoon nga iyahang anak nga lalaki ug babae, because God loves you so much. He is so interested of your what? Of your salvation, you and your family members and your friends. God offers His solutions to the sin problem freely to everyone. Mao kini ang solution sigsoon. Those who reject His solution will finally be consumed by the what? By the disease, and will finally burn diha sa linaw nga kalayo. Mao na ang gisulti sa Ginoo igsoon. The real reason for heal is this: when I called you, you did not answer. When I spoke, you did not hear, but did evil before my eyes, and choose that in which I do not delight. Isaiah 65:12. Nga agiandam sa Ginoong impierno, ha kamo ha, wala lagyud kamo magpatalinghog kanako, inyo akong giyaga-yagaan, inyo akong gisalikway, busa mauni ang katapusan nga inyong madanghatan. God is love, God is merciful, God is gracious, but on the other hand, God's mercy has what? Has limit and conditions to those who do not believe. Cut off from Jesus. Yes, igsoon walay limit. Of course, ang kaluoy sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo walay limit, but ang Ginoo nag-andam siya og adlaw sa paghukom alang sa mga tao nga wala gyud nagapakabana mga igsoon sa iyang gugma. Katapusan, what will it cost to be lost? Unsa may bili mga igsoon ani kung kita malaglag o igsoon, I cannot imagine
ang nangamatay karon grabing hilak sa mga taong nawad-an sila o ginigugma. Especially during this COVID time, di ba, no? Nga na ay mga, I don't know, di lang ko mag-comment, but daghan kayong nangamatay ng ilang hinigugma sa ospital. Naghandom sila nga makapauli pa, nga makakita sila bisag bangkay na. Pero giputos na igsoon kay na-declare man nga COVID. So wala sila nakita na eh. Ditso gikrimit. Wow, mga igsoon, sakit kaayo paminawon. Unsa kaha kung sa pagbalik sa Ginoo dili kita magpakabana sa hangyo sa Ginoo karong gabi nga kita mag-aalagad kaniya ato itugyan atong kaugalingon kaniya, unsa man kini kabililhon nga kita mga wala. No wonder the Bible writers urgently press upon us the eternal weight of our choices and the claims of Christ. Ang balaang kasulatan, nagaingon sa 2 Corinto 6:1-2, we plead with you not to receive the grace of God in vain. Nagapakiluoy, ingon ni San Pablo, nagapakiluoy kami kaninyo, nga ayaw kakawanga ang grasya sa Ginoo, mga igsoon. For he says, in an acceptable time, I have heard you, and in the day of salvation, I have helped you. Busa nag ingon na Ginoo, sa panahon, sa adlaw, sa pagdawat, diha kaniya, ako nakadungog kaninyo, o sa adlaw sa kaluwasan, ako nagatabang kaninyo, behold, now is the day of salvation. Tan-awa, karon yun nga gabi, karon nga adlaw, mao ang adlaw sa kaluwasan, nga gihatag sa Ginoo kanato. Nagingon ang John chapter 3 verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world through Him might be saved. What a wonderful promise. Nagingon ang Biblia, ipadala sa Dios nga Amahan ang iyang bugtong anak sa kalibutan, dili sa pagtagudili sa kalibutan, apan kung dili ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. O igsoon, it's your choice, it's your decision to accept and surrender your life to Jesus Christ. There is no greater tragedy than someone waiting or wasting the priceless sacrifice of Jesus by choosing to be lost. Jesus said, I say to you that there will be no more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons or just persons who need no repentance. Lucas 15 City, nag-ingon ang balaang kasulatan, nga bisag usa lang kakalag, ang magatugyan sa iyang kaugalingon, magadawat kay Ginoong Hesus, ngayang personal nga manluluwas, nag-ingon ang Lucas 15:17, ang mga manulunda sa langit, magakalipay tungod sa usa kakalag, nga nagdawat kang Kristo, mga kaigsonan. Igsoon, I would like to end this presentations and an appeal to you. God is talking to you karong gabi. Kung naminaw ka mga higala, wala pa ka naka-desisyon sa pag-alagad sa Ginoo. Wala pa nimo matugyan ang imong kaugalingon sa Ginoo. I think it is high time for you to think about this. Igsoon, wala ta kay balo kanos at mamatay. Ang importante karon makahimo ta sa desisyon because God is waiting for you to receive you in His heart. Dawata igsoon si Kristo diha sa imong kasing-kasing because God is just waiting at the door of your heart. Igsoon, if that is your decision, kindly get in touch with us. If you need our assistance, if you need more information about the Bible, if you need Bible study, if you need visitations, if you want to be baptized right now, call us. And then we will come to your door and we will help you, mga kaigsoonan. Igsoon, mag-aampo kita. Our gracious and kind, loving Heavenly Father, thank you so much, dear God, for the Word, for the truth that you have given us. And through your Word, you are talking to us tonight. And Lord, I know it is very heartbreaking in your heart, saying that your people will be destroyed in the hellfire. Lord, this is not your plan. You want that everyone will be saved in the kingdom. So Lord, at this moment, I am bringing to you your sons and daughters who are viewing, who are listening tonight in our Facebook page, in the Hope Channel GSAT 37, in the YouTube, in the FM stations, and whatever channels they are now monitoring. Lord, I do believe that in their hearts, they are willing to accept you, Lord. At this moment, I am asking your Holy Spirit to move their hearts, Father, and come out in the open to give them and to surrender their lives while we still have time. So Lord, thank you so much.
while we are going to continue this Hope of All Ages, may this would bring blessings to our viewers and to our listeners. May your name be glorified tonight on what we have studied. Forgive us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen! Dalaygo ng Dios sa iyang gugma alang sa iyang mga katawhan o gusab sa atua mga kapaglaom. Amen for that. Nood yun ka na kapaglaom na death. What a blessing to receive that joy and that hope alang ka nato. Atong ginadayig ang Dios mga kapaglaom sa iyang mga pulong ni ining kagabhion. Amen kapaglaom Joy. Og mga kapaglaom, nakapangutanan na ba kamo kung diin ang tawo mo padulong sa dihang siya mamatay? Yes, ang Dios adunay tubag ni ini mga kapaglaom alang kanatong tanan dinha sa balaang kasulatan. Ug mauna usab kini ang ato ang pagatun-an ug kami na usab naga-invite kaninyo, nag-imbita kaninyo sa pagduyog kanamo ugma sa gabi alang sa tubag ni ini nga pangutana. Yes, og kauban nato or mamahimo natong makauban si Brother Joel Morales ang atong associate treasurer dinhi sa Central Philippine Union Conference sa suhito nga naguluhan when a person dies, what then? Yes. Alang usab sa inyong mga pangutana, mga kapaglaom kabayan sa atong mga suhito o concerns or prayer requests. Aduna kitay numero dinha sa inyong nga screen kundi inyo mapadala kining atoa nga mga inyong mga pangutana alang kanato dinhi. Yes, alang usab sa atong mga kapaglaom nga nagapaminaw pinaagi sa atong Hope Radio, among paggabasahon ang atong contact numbers aron usab kamo makapadala sa inyong mga pangutana, prayer request or concerns. Yes, ato usab di ay kapaglaom na death nga ipadangat kini alang sa mga nagapaminaw sa Yoke FM Hilongos and also sa tanan nga mga radio stations nga nag-air ning atong program. So among basahon ang number aron kamo man usab makapadala sa inyong concerns. And let us begin with the Globe and TM number nato kundi para ni sa atong Globe and TM users. We have 0916-361-3777. Again, mga kapaglaom, alang sa atong Globe and TM subscribers, you can reach us through 0916-361-3777. Yes, salamat kaayo kapaglaom Joy. Og alang sa atong Smart and Token Text users, you may reach us through 0961-811-3777. Again, we have 0961-811-3777. Yes, nagpasalamat usab kami mga kapaglaom sa iyong pagpadala gayud sa iyong mga pangutana og sa ilahang nga mga insights kapaglaom na death. Yes. Bahin sa mga mensahe nga ilang nadungog. Thank you gayud kaayo mga kapaglaom busa. Kami nagpasalamat sa iyong pagpakiguban kanamo sa pagtubo din kang Kristo ni ining gabi. Mga kapaglaong, let us keep our faith steadfast And our hope immovable here on Hope of All Ages.